I know what you did this summer. Malamang, kaliwat ka ng travel. Kaya nga ba panay ang post nyo ng travel photos sa social media? Ano ngayon? Pag-uwi naman galing sa Lakwatsa, nga! Ubos na kasi ang pera. Travel goals pa more? Ang 22 anyos na si Yona, sa ganitong sistema, siya raw ay guilty. Pero hindi na raw siya kakaba-kaba ngayon matapos niyang tanggapin ang 50 peso challenge. Ginawa namin, lahat ng 50s dapat, invisible dapat sa atin. Sabi ko, ha? Paano yun? Sabi niya, kapag may susukli sa'yo or something na nakakahawa ka ng 50 pesos, hindi pera yan. Walang value yan. Muna. Ang ginagawa namin every night, sa garapon lang po kasi nakalagay yun. Nagtuloy-tuloy po kami ng 50 pesos challenge. Pag nakita na ako ng 50, parang di na pera. Kasi ang tagal na namin ginagawa weeks na, mag-months na. Matapos lang ang 5 buwan, limpak-limpak ang 50 pesos na kanyang naipon. At nung binilang niya ang laman ng kanyang garapon, aba, umabot na pala ito sa mahigit 800 piraso ng 50. Na kapag kwinenta, tumataginting na 42,000 pesos. Pwedeng pang-enroll, pang-down payment sa bagong kotse, o lakwatsa pa more kahit sa Amerika. Kaya nung pinost ni Yona sa Facebook ang katas ng kanyang pa-50-50, marami ang lumuwa ang mata. Ano kaya ang nagtulak sa kanya para labanan ng tuksong huwag gastusin ang kanyang mga 50-50? Maski maagang naulila sa ina, pinalaking parang prinsesa si Yona ng kanyang ama. Magagarang mga damit, sapatos at laruan, lahat yan meron siya. At kahit bata pa, ang baon niya kada araw, 250 pesos o 100. May sasakyan kami, may business po kami. Yung dad ko maganda yung trabaho, yung baon ko hindi ako nahihirapan. Tapos may service kami, private school po kami. Ngayon nga lang, nalugi ang negosyong fried noodles ng kanyang ama. Hindi rin daw makasundo ni Yona ang kanyang madrasta. Kaya sa edad na 15, umalis si Yona sa poder ng kanyang ama. Naging independent. Natutunan kung gaano pala kahirap kumita ng pera. Alam niyo po yung tipong nasanay ako naiiyak ako. Nasanay po kasi ako na wala po ko iniintindi. May kasambahay po kami before. Kumbaga, wala akong alam sa hirap ng buhay. Nag-text nga po yung stepmom ko, sabi niya sa akin, kaya mo pa? Sabi niya, nasa kama ka na, lumipat ka pa sa papag. Parang yun yung naging strength ko imbis na weakness, na papatunayan ko sa'yo makakapagtapos ako. Ang pag-aaral, sinabay niya sa pagtatrabaho bilang promodizer, photoshoot model, singer, at multi-level marketer. Kada linggo, kumikita raw siya ng 10,000 piso. Pero aminadong gastadora si Yona. Kung may matotokhang nga lang daw sa pagiging shopaholic, malamang una siya. Sobra. Kasi syempre babae ako, uy, mura to, bibiling ko po yun. Wala naman silang pake kasi pera ko. Although pinagsasabihan ako ng ibang friends ko, lalo yung father ko, mag-ipon ka sa future yan. Hindi po ako nakikinig dati. Yun nga lang, noon lamang nakaraang taon, halos mapurdoy siya nung na-stroke ang kanyang lola. Sinanay ko, kasi that time na may stroke yun Kaya hindi ko pwedeng pabayaan. Kasi siya yung kumupkup sa akin nung talagang kailangan ko ng kukup-kup. Kahit na naghihirap kami, tinutulungan niya kami kahit pa konti-konti. Mahal na mahal ko yung apo ko na yan. Kasi yung bata niya, matulungin yan. Pati ang kanyang partner na si Kit, sinisita na rin daw ang kanyang pagiging sobrang magastos. Hanggang natauhan din daw siya, natutong humawak ng pera. Nito lang, bagong taon, challenge niya ang kanyang sarili na mag-ipon 50 pesos at a time. Inumpisahan niya yon sa natanggap niyang sukli sa mall na 50 pesos. Yun na ang nag-umpisa ng sarili niyang 50 pesos challenge. Dati pinagsasabihan pa niya ako, oy, 50 yan, ba't mo gagasasin ganun? Ay, kundi, binulis ako na nga, ito no. Sariling disiplina na rin Kung dadayain mo siya, dinaya mo na rin sarili mo sa pag-iipon. Mula noon,
Madalas na raw inire-request ni Yona na 50 pesos ang isukli sa kanya. Panay na rin daw ang kanyang pagbabudget. Inililista ang mga kailangan niyang bilhin sa mall at grocery. Kuripot na po ako ngayon. Dati tawag sa akin ng mga friends ko, madam. Kasi po, sobrang gastos ko. Hanggang sa ang kanyang mga 50 pesos sa loob lang ng 5 buwan, umabot na ng mahigit 42,000 pesos. Ang 21,000 pesos dito, ipinandagdag daw niya para sa kanilang apartment. Ang kalahati naman, idiniposito niya sa bangko. May iba naman po, sobrang nagpapasalamat kasi nawawala na daw sila ng hope mag-ipon. Pero nung nakita daw po nila yon at nabasa yung story ko, nasabi ko nga po lahat patanda, hindi naman po lahat pabata. And self-discipline po kasi hindi talaga biro. Tuwing sweldo, tinigilan na niya ang pamumuhay na parang one-day millionaire habang hinihikayat din ng iba na maging wais sa kanilang kinikita. Kaya nyo po yung ginagawa ko. Kailangan nyo lang po maging determinado. Mag-set po kayo ng goal nyo kung ano po talagang gusto nyo i-invest, kung anong gusto nyo pag-ipunan. Simulan na po natin yung 50 pesos challenge. Kahit hindi po 50 pesos, pwede pong 5, 10, 20s, 100s. Effective siya dahil nakakapag-improve to ng disiplina sa pagsisave ng pera. Nalalayuan natin yung mga tukso pagdating sa mga social pressure tulad ng mga gimmick na imbitado ng mga kaibigan o kaya ng mga gadgets. Pag-aralan mo yung iba't ibang klase ng investments kasi kung i-deposito mo lang sa bangko o kaya ilalagay mo lang sa alkansya, definitely hindi tutubo to. Saan ang mararating ng iyong 50 pesos? Si Yona, tinuruan ng disiplina ang kanyang sarili para ang pera may tunay na halaga. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.